Jeremias. Naglagay ng pamatok sa leeg si Jeremias. Ika-27 kabanata. Noong pasimula ng paghahari ni Zedekiah na anak ni Haring Josiah ng Huda, sinabi sa akin ng Panginoon, Jeremias, gumawa ka ng pamatok at lagyan mo ng tali, at ilagay mo sa batok mo. Pagkatapos sabihin mo ito sa mga hari ng Edom, Moab, Ammon, Tyre at Sidon, sa pamamagitan ng mga sugo nila na nasa Jerusalem, para makipagkita kay Haring Zedekiah ng Huda. Sabihin mo sa kanila ang mensaheng ito para sa kanilang mga hari. Ito ang sinasabi ng Panginoong makapangyarihan, ang Diyos ng Israel. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ko nilikha ko ang mundo, ang mga tao at mga hayop, at nasa sa akin kung sino ang gusto kong gawing tagapamahala nito. Kaya ngayon, ibibigay ko ang mga bansa nyo sa lingkod kong si Haring Nebuchadnezzar ng Babylonia. Pati ang mababangis na hayop ay ipapasakop ko sa pamamahala niya. Ang lahat ng bansa ay maglilingkod sa kanya, sa anak at sa apo niya, hanggang sa panahong bumagsak ang kaharian ng Babylonia. At ang Babylonia naman ang maglilingkod sa maraming bansa at sa mga makapangyarihang hari. Pero kung may bansa o kahariang ayaw maglingkod o magpasakop kay Haring Nebuchadnezzar ng Babylonia, ako ang magpaparusa sa bansa o kahariang iyon, sa pamamagitan ng digmaan, gutom at sakit, hanggang sa maipasakop ko sila kay Nebuchadnezzar. Ako ang Panginoon ang nagsasabi nito. Kaya huwag kayong maniniwala sa inyong mga propeta, mga manghuhula, mga nagpapaliwanag tungkol sa mga panaginip, mga mangkukulam, o mga espiritistang nagsasabing hindi kayo sasakupin ng hari ng Babylonia. Kasinungalingan ang sinasabi nila sa inyo, at kung maniniwala kayo sa kanila, paaalisin ko kayo sa lupain ninyo. Palalayasin at lilipulin ko kayo. Pero ang mga bansang magpapasakop at maglilingkod sa hari ng Babylonia ay mananatili sa sarili nilang bayan. Dito sila maninirahan at bubungkalin nila ang kanilang sariling lupain. Ako ang Panginoon ang nagsasabi nito. Ito rin ang sinabi ko kay Haring Zedekiah ng Huda. Sinabi ko, magpasakop kayo sa hari ng Babylonia, maglingkod kayo sa kanya at sa mga mamamayan niya, at mabubuhay kayo. Sapagkat kung hindi, mamamatay kayo, at ang mga mamamayan niyo sa digmaan, gutom at sakit, gaya ng sinabi ng Panginoon na mangyayari sa mga bansang hindi maglilingkod sa hari ng Babylonia. Huwag kayong maniwala sa sinasabi ng mga propeta na hindi kayo sasakupin ng hari ng Babylonia, dahil kasinungalingan ang sinasabi nila sa inyo. Ito ang sinasabi ng Panginoon, hindi ko sinugo ang mga propetang iyan. Nagsasalita sila ng kasinungalingan sa pangalan ko. Kaya kung maniniwala kayo sa kanila, palalayasin ko kayo at lilipulin, pati ang mga propetang iyan. Pagkatapos, sinabi ko sa mga pari at sa lahat ng tao, sinabi ng Panginoon na huwag kayong maniniwala sa mga propetang nagsasabing malapit ng ibalik ang mga kagamitan ng templo mula sa Babylonia. Kasinungalingan iyan. Huwag kayong maniniwala sa kanila. Maglingkod kayo sa hari ng Babylonia at nang mabuhay kayo. Kinakailangan pa bang mawasak ang lungsod na ito? Kung talagang mga propeta sila at galing sa Panginoon ang sinasabi nila, manalangin sila sa Panginoong makapangyarihan na ang mga kagamitang naiwan sa templo, sa palasyo ng hari ng Huda at sa Jerusalem ay huwag nang dalhin sa Babylonia. Sapagkat sinasabi ng Panginoong makapangyarihan na ang mga tansong haligi ng templo, ang lalagyan ng tubig na tinatawag na dagat, mga karwahe at ang iba pang mga kagamitan sa lungsod na ito ay dadalhin sa Babylonia. Ang mga nasabing kagamitan ay hindi dinala ni Haring Nebuchadnezzar sa Babylonia,
noong binihag niya si Haring Jehoiakim na anak ni Haring Jehoiakim ng Huda, kasama ng mga tagapamahala ng Huda at Jerusalem. Pero ngayon, ito ang sinabi ng Panginoong makapangyarihan, ang Diyos ng Israel. Dadalhin sa Babylonia ang mga kagamitang ito at mananatili roon hanggang sa dumating ang araw na kukunin ko ito at ibabalik sa Jerusalem.